Kumusta kayong lahat mga kaibigan at maligayang pagdating muli sa ating channel. Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakakapanapanabik at malalim na paksa na siguradong magpapabago ng inyong pananaw sa buhay at sa ating pananampalataya. Gusto nyo bang malaman kung paano magkaroon ng saganang buhay habang nananatiling malapit sa Diyos? Kung oo, nakatutok kayo sa tamang lugar. Ang tema natin ngayon ay ang pagyaman ay patotoo ng katuwiran. Marahil may ilan sa inyo ang nagulat o nagtatanong, talaga? Magkasama ba ang pagyaman at katuwiran? Ang sagot ay isang malaking oo. At babasahin natin ang isang napakaliwanag na talata mula sa banal na kasulatan na magpapatunay dito. Ito ay mula sa Deuteronomio 8:18 at sabi, "Alalahanin ninyo ang Panginoon sapagkat Siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahan upang magpayaman." Wow! Ang ganda, di ba? Ito ay hindi lang basta pangako, ito ay isang prinsipyo ng buhay. Ang Panginoon mismo ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang magpayaman. Hindi niya sinabi na pagbabawalan niya tayo sa pag-unlad o pagiging mayaman. Sa halip, sinabi niya na siya ang pinagmumulan ng ating abilidad na umasenso at magkaroon ng kasaganahan. Ngunit may mahalagang paalala, alalahanin ninyo ang Panginoon. Hindi lang basta magpayaman, kundi alalahanin kung sino ang nagbigay ng kakayahang iyon. Ano ba ang ibig sabihin nito sa ating modernong buhay? Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang masama ang maging mayaman, o kaya naman ang pagiging mayaman ay automatikong nangangahulugang nagtataksil ka sa Diyos. Ngunit ang totoo, ang kasulatan ay puno ng mga halimbawa ng mga taong pinagpala ng kasaganahan gaya ni na Abraham, Isaac, Jacob, at Haring Solomon na ginamit ang kanilang kayamanan para sa kaluwalhatian ng Diyos at para pagpalain ang kanilang komunidad. Ang pagyaman ay hindi lamang tungkol sa salapi. Ito ay tungkol sa pag-unlad sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa ating espiritualidad, sa ating kaisipan, sa ating kalusugan, sa ating mga relasyon, at oo, pati na rin sa ating pinansyal na kalagayan. Kapag pinagkakatiwalaan natin ang Diyos at ginagamit natin ang mga talento at kakayahang ibinigay niya sa atin ng may katuwiran, ang resulta ay kasaganahan. Paano ba natin magagamit ang prinsipyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, kilalanin natin na ang bawat oportunidad, bawat ideya at bawat talento na mayroon tayo ay kaloob mula sa Diyos. Maging isang negosyante ka man, isang empleyado, isang estudyante, o isang magulang, ang iyong kakayahang magtrabaho, magplano, at lumikha ay galing sa Kanya. Pangalawa, gamitin natin ang mga kaloob na ito ng may katuwiran. Ang katuwiran dito ay nangangahulugang paggawa ng tama, pagiging tapat, pagiging masipag, at paggamit ng ating kayamanan para sa mabuting layunin. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka, gawin mo ang iyong makakaya, maging responsable at maging isang pagpapala sa iyong pinagtatrabahuan. Kung ikaw naman ay may negosyo, maging tapat sa iyong mga customer, magbayad ng tama sa iyong mga empleyado, at gumawa ng mga produkto o serbisyo na tunay na nakakatulong sa iba. Pangatlo, huwag nating kalimutan ang pinagmulan ng lahat ng ating kasaganahan. Sa sandaling magsimula tayong umunlad, madali tayong madala at makalimutan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin sa Deuteronomio 8:18 ang alalahanin ninyo ang Panginoon. Ang pagkilala sa Kanya bilang pinagmulan ng lahat ng ating mga pagpapala ay nagpapanatili sa atin sa kapakumbabaan at nag-uudyok sa atin na gamitin ang ating kayamanan para sa Kanyang kaluwalhatian at para pagpalain ang ating kapwa. Isipin niyo, kapag ang isang tao ay yumayaman ng may katuwiran, ano ang nangyayari? Nagkakaroon siya ng mas malaking kapasidad na tumulong sa iba. Mas marami siyang maaaring ibigay sa kawanggawa. Mas marami siyang trabahong maaaring ibigay sa mga tao at mas marami siyang proyektong maaaring simulan na makikinabang ang komunidad. Ang kanyang kasaganahan ay nagiging isang daluyan ng pagpapala para sa marami.
Hindi ba't iyan ang totoong patotoo ng katuwiran? Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa sariling kapakinabangan. Ito ay tungkol sa pagiging isang mabuting katiwala ng mga pagpapala ng Diyos. Kapag pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mas malaki, inaasahan niyang gamitin natin ito ng matalino at para sa mas malawak na kabutihan. Ito ang dahilan kung bakit ang pagyaman, kapag ginawa sa tamang paraan at may tamang puso, ay nagiging isang patotoo ng ating katuwiran at pagiging tapat sa Kanya. Kaya mga kaibigan, huwag kayong matakot na mangarap ng malaki, magtrabaho ng masipag, at umunlad sa buhay. Alalahanin lamang na sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay, ang Panginoon ang nagbibigay sa inyo ng kakayahan upang magpayaman. Manatili kayong tapat sa Kanya, gamitin ninyo ang inyong mga kaloob ng may katuwiran at saksihan ninyo kung paano niya gagawing daluyan ng pagpapala ang inyong buhay, hindi lang para sa inyo, kundi para sa marami. Sana ay naging inspirasyon ito sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at